Si Micaela, 27 years old, kilala bilang isang sikat na designer, matapang at may paninindigan. At kahit nasaktan na, para sa kanya, dapat lang tuloy ang buhay. Natural, aalis ako. Alangan naman pilitin kitang panagutan ako. Ginusto ko ang nangyari sa atin, pero wala akong plano magpaako sa'yo. Sa kabilang banda naman, si Archie Fuentes, 30 years old. Matagumpay na rin sa larangan ng medisina. Mabuting anak at hindi tumatalikod sa responsibilidad. Tingin mo papaalisin pa kita? Ngayong alam kong akin ang batang pinagbubuntis mo? Dalawang taong may magkaibang pananaw sa buhay. Ang hindi sinasadyang pinagtagpo ng kapalaran. Parehong naakit sa isa't isa. Hanggang sa nabuntis si Micaela. Akala ni Micaela ay okay na, pero nagbiru muli ang tadhana. Pinagtagpo muli sila. Madugtungan pa kaya ang namagitan sa kanila? O iiwas lang si Micaela para wag na lang ulit masaktan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Series. Maingay na tugtugin ng bumungad sa pandinig ni Micaela nang pumunta siya sa kondo ng nobyo niyang si Chris. Hindi kasi niya inaasahan na makakauwi siya ng maaga galing Korea, kaya dumiretso siya sa kondo ng nobyo. Dilibot ng paningin niya ang hindi kalakihang kondo nito nang matanawan niya ang damit ng nobyo. Nakaipit sa pinto ng kwarto. Lumapit siya sa pinto para sana damputin yun nang may napakinggan siyang mahihinang hagikikan sa loob ng kwarto. Biglang nanlamig ang katawan niya. Kahit hindi pa siya tuluyang nakakapasok sa kwarto ng nobyo, ay may hinala na siya sa nangyayari sa loob. Dahan-dahan niyang hinawakan ng doorknob at tinulak yun. Doon bumungad sa paningin niya ang kaibigan niya, si Tanya, at ang kanyang nobyo na si Chris. Nanginig agad ang kalamnan niya. Ultimo patituhod ni Micaela ay bumibigay ng kusa. Gusto niyang magalit, gusto niyang magwala, pero ayaw kumilos ng paa niya hanggang sa napansin na siya ni Chris na agad na pabalikwas ng tayo. "Babe," sabi nito habang sinusuot ang boxer short at sando. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Basta nakatingin lang siya sa dalawang taksil na hindi magkanda-ugaga para takpan ng sarili. "Magpapaliwanag ako," sabi nito na hindi niya sinagot. Tinitigan lang niya ito ng mariin, walang ekspresyon, walang salita. Basta nakatingin lang siya sa dalawa hanggang makalapit si Chris sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at saka siya niyuko. "Babe, hindi ko alam na ngayon ang uwi mo," sabi nito, saka napatingin kay Tanya na nakayuko lang at hindi makatingin sa kanya. "So, kung inaasahan mo pala na uuwi ako, hindi niyo muna gagawin ang ginawa niyo kanina? At ikaw, Tanya, kaibigan kita. Ilang taon tayong magkasama. Akala ko, kilala na kita. Yun pala ginagawa mo lang akong tanga. Pa-advice ka pa, ahas ka pala. Sa bagay, tama lang na magsama kayo." Sabi niya. Pinisil ni Chris ang kamay niya, kaya napatingin siya sa kamay nito. Saka siya tumingin ng walang ekspresyon sa mukha nito. "Alisin mo ang kamay mo," sabi niya na may kasamang banta. "Maging masaya sana kayo." Maiksing sabi lang niya, saka walang sabing tumalikod at umalis sa kondo ni Chris. Narinig pa niya ang malakas na tawag nito sa pangalan niya, pero hindi na siya lumingon pa. "Mga hayop," bulong niya sa sarili habang malayang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nang tuluyan na siyang makaalis sa lugar, ay mabilis siyang sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot yun. Sa sobrang bilis, ay muntik na niyang mabangga ang kotse na nasa kanyang harapan. Dahil sa pangyayaring yun, tinabi niya sa gilid ang kotse, saka napahawak sa dibdib habang hingal na hingal. Saka walang sabing pinaghahampas ang manibela ng kanyang kotse at saka napayuko at napahagulgol sa iyak. "Walang kwentang lalaki! At kaibigan!
na ibulaslas niya sa pagitan ng kanyang mga iyak. Nasa ganun siyang sitwasyon nang biglang tumawag ang kanyang assistant at sinabing may meeting sila next week sa isang celebrity na magpapagawa sa kanya ng gown. Sikat kasi siyang designer at halos lahat ay kilala na siya kahit pa mga mayayaman. Pinahiran niya ang luha sa kanyang mga mata at saka huminga ng malalim bago muling pinaandar ang kotse at nagtungo sa bar kung saan ang mga kilalang personalidad ang madalas nagpupunta. Maraming beses na siyang nakapunta sa bar habang kasama ang taksil niyang kaibigan na si Tanya. Nang makarating siya sa bar ay kaagad siyang binati ng mga guard na nakakakilala sa kanya. "Mag-isa lang po kayo ngayon, ma'am?" "Oo, hindi naman siguro bawal mag-isa, hindi ba?" Nakangiting sabi niya sa guard. Sa totoo lang, hindi siya ang tipo ng babae na masungit. Kaya niyang makipagkaibigan kahit pa sa pulube dahil pakiramdam niya mas tunay na tao pa ang mga ganung tao kumpara sa mga nakakasalumuhan niya na halos puro mga plastic gaya na lang ng kaibigan niyang si Tanya at nobyong si Chris. Pumasok na siya ng tuluyan sa loob at bumungad na agad sa kanya ang sari-saring pabango, usok ng vape, sigarilyo at mga alak. Lumakad siya at agad siyang sinalubong ng kilala niyang waitress. "Ma'am, kayo lang po?" "Oo, hanap ako ng gwapong lalaki ngayon," sabi niya sabay kindat. Tila nahulaan na nito na hindi maganda ang kanyang mood, kaya hinayaan na lang siya nito. Umorder din siya ng beer at inisang inom lang ang laman ng bote. Ang lamig naman," sabi niya, saka tumingin sa mga nagsasayawan. Malayang-malaya ang mga ito, halatang masayang-masaya. Kaya naman, binuksan niya muli ang isang beer at saka walang sabing tumayo at nagsasayaw sa gitna ng mga lalaki at babaeng nagsasayawan. Wala na siyang pakialam sa paligid dahil pakiramdam niya malayang-malaya na siya hanggang sa may nabunggo siyang lalaki habang nakatalikod. Pagharap niya, isang lalaki na walang pang-itaas ang kanyang nakita. Napakaganda ng katawan nito habang nangingintab sa pawis. "Ayos ka lang ba?" Baritonong tanong ni Archie na nagpalunok sa kanya. Parang mas nalasing siya nang marinig ang boses ng gwapong lalaki na nasa kanyang harapan. Oo, ayos lang ako," sabi niya, saka ito tinignan sa mga mata. "Mag-isa ka lang? Gusto mo bang sumama sa akin?" Tanong niya kay Archie na agad na pangiti. Lumabas ang dimple nito, dahilan para bumilis ang tibok ng puso ni Micaela. "Hindi kita tatanggihan, kaso baka magsisi ka," sabi nito habang may pilyong ngiti. Hindi naman sila tumigil sa pagsayaw. Nag-enjoy lang muna sila habang tinitignan ang isa't isa. Para sa kanya, perpekto ito, walang itatapon. Parang Adonis sa ganda ang pangangatawan nito at gwapong muka. Hinawakan nito ang bewang niya pero hindi niya inaasahan ang kuryenteng mararamdaman niya sa simpleng pagdantay ng palad nito sa maliit niyang bewang. "Hindi naman siguro ako susugurin ng girlfriend mo rito sa bar, no? Dahil attracted ako sa'yo." Direktang sabi niya na agad inilingan nito. "Akala ko, ako lang attracted sa ating dalawa. Mabuti naman parehas lang tayo. Huwag kang mag-alala, wala akong girlfriend." "Lalaki nga naman. Ayos lang naman sa akin kahit na may girlfriend ka. Hindi rin naman tayo magkikita pa kahit kailan eh," sabi niya, saka pinatong ang braso sa balikat ng lalaki. "Seryoso, wala akong girlfriend," sabi pa nito, pero tinuwid na niya ang pagitan ng mga labi nila. Ramdam niya ang pag-awang ng labi ng lalaki sa pagkagulat, pero siya naman ang nagulat nang hinigop nito ang labi niya at kinabig na siya nito. Hanggang sa hindi na nila alam kung paano na sila nakalabas ng bar. Natagpuan na lang nila ang mga sarili sa kotse at mainit na naghahalikan. Nasa ganun siyang posisyon nang biglang huminto si Archie. "Huwag dito, hindi ako komportable," sabi nito na kinakagat niya ang labi. Nang mapaandar na ni Archie ang kotse, nakita niya ang panay sulyap nito sa mukha niya. "Saan tayo pupunta?" "Sa kondo ko tayo pupunta," sagot nito, saka siya dinampian ng halik sa labi. "Ano ka ba? Baka mabangga tayo." "Ang ganda mo eh,"
Sabi nito sa kanya. Iba ang dating ng salita nito. Nakakaakit, hindi nakakabastos. Walang mali siya, parang isang paghanga lang talaga. Bahagya siyang natawa nang maisip ang salitang walang mali siya. Pero grabe ang halikan nila. Nasusuka na ako? Sabi niya, dahil bahagya na siyang nahihilo, nasusuka na rin siya. Magpahinga ka lang, natipikit ang mga mata mo. Mamaya, gigisingin na lang kita. Pagsabi nito ng salitang iyon, ay pinikit na agad niya ang mga mata at umidlip. Nagising na lang siya na may nararamdaman na kung anong naglalakbay sa loob ng labi niya. Pagdilat niya, doon niya nakita ang mukha ni Archie, nakatingin sa kanya habang hinahalikan siya. Tila yun ang ginawang paraan ng binata para magising siya. Gising ka na. Nakangiting sabi nito, saka lumabas ng kotse at pinagbuksan siya. Narito na tayo. Sabi nito, saka siyang nginitian. Tahimik lang silang naglalakad hanggang sa makarating sila sa elevator. Walang nag-iinikan, parehas tahimik hanggang makarating na sila sa 8th floor. Dalawa lang ang pinto ang naroon. Pumasok sila sa isang unit at nagulat siya sa nakita. Bakit napakalaki naman ng condo unit na to? Hindi maitagong bulalas ni Micaela. Sa akin ang buong 8th floor. Yung isang pinto kanina, opisina ko. Sabi lang nito na tinanguan niya. Napatingin siya sa suot nito mula ulo hanggang paa. Hindi ito isang pipitsyuging lalaki lang. May tatanong ka pa ba? Baka gusto mong tanungin ang pangalan ko. Tanong nito na inilingan niya. May alak ka pa ba? Inom pa tayo? Pagbabago niya sa usapan na tila naunawaan ng lalaki. Tumango ito at lumakad patungo sa ref. May beer pa ako. Okay naman na siguro to. Oo naman. Sabi niya. Umupo si Archie sa sofa at nilapag sa center table ang 4 na beer. Kinuha niya ang isa at ininom. Hindi lang sila naka-4 na beer, nasundan pa yon ng nasundan. Mukhang lasing ka na. Sabi nito na planong agawin ang beer na hawak niya. Ay, killjoy ka naman. Hindi pa ako lasing. Bilang ko pa mga daliri mo sa kamay, 10 silang lahat. Sabi niya na kinatawa ng lalaking nasa harapan niya. Natural, 10 lang ang daliri ko sa kamay. Alangan naman maging 8 o kaya 6. Ano ako, putike o di kaya manok? Nakakatawa, tusukin ko yung dimple mo dyan eh. Sabi ni Micaela, pero dinutdut niya ang mukha nito, saka sinaid ang laman ng beer na hawak. Nakita niyang uminom din ito. Pero may natapon na konting beer sa gilid ng labi ni Archie. Napangisi siya hanggang sa tuluyan na silang nawala sa sarili. Ang mga tawanan nila ay unti-unting naging seryoso hanggang sa hindi sinasadyang nauwi sa titigan hanggang sa lumapat ang mga labi nila sa isa't isa. At dahil doon, unti-unti silang natangay sa init ng halik na pinagsasaluhan nila. Kinabukasan, napapadaing na napaupo si Archie sa kama. Nang maalala ang nangyari kagabi, agad siyang napatingin sa gilid ng kama, pero wala na ang babae. Tanging lukot na bedsheet at pulang mansya lang ang naroon, patunay na talagang may namagitan sa kanila ng babae at siya ang nakauna rito. Bumalikwas siya ng bangon at hinanap ang babae. Wala na talaga to. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang sa pag-alis nito. Hindi niya kayang itanggi na attach siya sa babae. Unang kita pa lang niya ay napansin na niya. Inalala niya kung paano niya ito nakita. Nabunggo siya nito pero hindi siya tinapunan ng tingin o humingi ng pasensya man lang. Basta umupo lang ito sa isang bakanting upuan at tahimik na uminom. Nang matapos uminom, sumayaw naman ito sa gitna ng dance floor. Wild pero ang cute. Namumula na ang pisngi nito nang mapansin niya ang dalawa niyang kaibigan na sila Roniel at James na nakatingin sa babae. At dahil nakainom na walang sabing hinaklit ni Roniel ang polo niya, dahilan para matanggal ang mga botones niya at humantad ang kanyang katawan, hinila siya ng mga iyon at walang sabing tinulak, patungo sa dalagang kanina. Agad sinagot. Hello! Buksan mo ang pinto mo! Kanina pa ako nag-doorbell, baka gusto mong buksan. Sabi ni Roniel nang nag-doorbell sa pinto. Agad siyang bumalikwas ng bangon at nagtungo sa pinto para pagbuksan ng kaibigan na agad siyang binungara ng tingin na nakakaloko.
Anong ginagawa mo sa loob? Kasama mo pa rin yung babae, no? Babae? Pinagsasabi mo. Wala akong kasama dito. Huwag mo akong lokohin, Archie. Nakita kong sumakay kayong dalawa sa kotse mo kagabi. Oo na, tumigil ka na. Magkasama nga kaming magdamag. Pero umalis din siya ng tulog na ako eh. Sabi niya habang sinasabunutan ng sarili. May nangyari? Malamang, pero hindi ko man lang siya nakilala. Ayaw niya magpakilala kahit na tanungin ang pangalan ko. Tinanggihan nito. Grabe ka naman, ang ganda ng babaeng yun. Hindi mo man lang nakuha ang pangalan. Paano na yan? One night stand lang talaga ang nangyari sa inyo kagabi? Mukhang yun ang plano ng babae kagabi. Mukhang broken-hearted to kagabi at ako ang naging rebound niya. Ang labo mo naman talaga pare. Bakit mo naman hinayaan na hanggang ganun lang kayo? Sa gwapo mong yan, naging rebound ka lang. Sabi nito na hindi niya na sinagot pa. Ilang linggo pa ang lumipas. Ilang beses siyang nagbalik-balik sa bar. Kung saan niya nakita ang babae, pero ni anino nito ay hindi niya nakita. Mukhang hindi na babalik ang babaeng yun dito. Sabi ni James na sinigundahan ni Roniel. Mukhang plano lang talaga ng babaeng yun na magtanggal lang ng sama ng loob. Nagkataon lang na ikaw ang napili niya. Pangaasar ng mga ito kay Archie na inirapan niya at saka inisang inom ang alak na nasa kopita. Tigilan niyo nga ako. Malapit na ako mainis ha. Huwag niyong hintayin na sa inyo ko mabuhos ang nararamdaman kong pagkairita. Banta niya na kinatahimik ng dalawa. Kilala nila si Archie kaya pinili na lang nila ang manahimik. Inalalayan na lang nila sa pag-inom ang kaibigan dahil baka kung saan mapunta ang kaibigan nila. Tama na yan Archie. May duty ka pa sa ospital bukas. Sabi ni James na tinanguan nito. Uwi na tayo. Sabi niya saka lumakad at kinuha ang kotse at planong mag-drive. Ako na magdadrive sa'yo pa uwi. Presinto ni Roniel na inilingan niya. Kaya ko. Ako na lang uuwi mag-isa. Aniya, saka planong lumakad sa malikot na daan. Umiikot na kasi ang paningin niya ng mga oras na yon. Huwag nang makulit Archie. Kilala kitang magalit. Pero kilala mo rin akong magalit. Sinabi ko na ako nang maghahatid sa'yo. Kaya manahimik ka. Seryosong sabi ni Roniel na tinitigan ni Archie saka mabilis na ngumiti. Sige na, magpapakabait na ako. Aniya, tama to. Kilala siya nito, pero ganun din ito. Kilala rin niya ito. James, ipasok mo na si Archie sa kotse kapag matigas pa rin ang ulo, banatan mo. At pag lumaban, patayin mo. Sabi ni Roniel na kinatingin ni James. Ginawa mo pa akong kriminal. Ikaw kaya gumawa ng sinasabi mo. Kayo lang naman dalawang matapang sa ating tatlo eh. Oo na. Kung makapagbanta kayong dalawa, makakaganti rin ako sa inyo. Nang mahatid na nila James at Roniel si Archie, ay mabilis na rin siyang nakatulog. Saktong 1 buwan at 1 linggo na ang nakalipas. Abala na si Micaela sa nalalapit na fashion show nang bigla siyang nahilo. Napahawak siya sa kanyang lamesa habang sapo-sapo ang kanyang noo. Agad na lumapit sa kanyang assistant at inalalayan siya. Ayos ka lang ma'am, upo muna kayo. Sabi nito na agad niyang sinunod. Inalalayan naman siya nito pero agad niyang naitulak ito nang maamoy niyang pabango nito. Ang baho! Aniya, dahilan para magtinginan ang mga staff niya sa butik. Naku ma'am, buntis po kayo. Ganyan na ganyan po kasi ako nung buntis ako eh. Sabi ni Juki na assistant niya. Hindi siya agad nakasagot pero bigla siyang kinabahan. Kumabog ng husto ang dibdib niya. Saka napapatingin sa mga staff niya na halatang alalang-alala. Kailangan kong umalis. Dito lang muna kayo. Sabi niya. Saka walang sabing kinuha ang susi sa lamesa at lumabas ng kanyang shop. Nagtungo siya sa kilalang hospital para magpatingin sa isang OB-GYN. Inassist naman siya ng mga nurse dahil namumutla siya ng mga oras na yon. Miss, humiga na po muna kayo. Sabi ng isang nurse saka siya dinala sa hospital bed at hinarangan ng puting kurtina. Mamaya po, darating na si Doc. Pahinga lang po muna kayo ha. Sabi nito na tinanguan niya at dahil nahihilo siya ay pinikit na muna niya ang kanyang mga mata. Naalimpungatan na lang siya na maramdaman niya na may humahaplos sa kanyang pisngi. Dahan-dahan niyang dinilat ang inaantok niyang mga mata
Pero nawala ang antok niya nang makilala niya ang taong nasa kanyang harapan. Ikaw? Anong ginagawa mo rito sa ospital? Paano mo nalaman na nandito ako? Tanong niya nang biglang pumasok ang isang nurse at nakangiting tumingin sa kanya. Kilala mo pala si Doc? Siya ang doktor na titingin sa'yo. At sa magiging baby mo? Sabi nito, dahilan para manlaki ang mata niya. Napatingin din siya sa suot nitong puting gown na pang-doktor. Baby? Wala sa loob na sabi niya, saka napatingin muli kay Archie. Ikaw yung OB sa hospital na to? Namamanghang tanong niya na tinanguan nito. Teka, tingin ko, ayos na ako, aalis na ako. Sabi niya, pero imbis na hayaan siya nito na tumayo, bigla siya nitong hinawakan sa magkabilang balikat at hiniga muli. Tingin mo, papaalisin pa kita. Ngayong alam kong akin ang batang pinagbubuntis mo. Sabi nito sa kanya na tinaasan niya ng kilay. Hindi mo anak to. Sabi niya, pero isang nakakalokong ngiti lang ang sinagot nito sa kanya. Sa akin yan. Kahit itanggi mo ang batang yan, sa akin yan. Sabi nito na nagpakagat ng labi niya. Bakit bigla kang umalis matapos ang nangyari sa atin? Alam kong ako ang nakauna sa'yo. Kaya bakit ka umalis? Natural, aalis ako. Alangan naman, pilitin kitang panagutan ako. Ginusto ko ang nangyari sa atin, pero wala akong planong magpaakaw sa'yo. Bakit hindi? Papakasalan naman kita agad Ewan ko sa'yo. Pwede ba? Huwag mo akong pagtripan. Hindi ako ang tipo ng babae na ipapaako ang bagay sa isang tao na ginusto ko rin naman. Kaya wala kang obligasyon sa akin. Obligasyon? Meron na. 5 weeks pregnant ka na. At akong ama, kaya willing akong panagutan ka. Tumigil ka nga. Aalis na ako. May kailangan pa akong gawin. Dito ka lang. Pananagutan ko ang anak ko. Kung kailangan pakasalan kita, gagawin ko. Ayoko. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Kaya kong mabuhay na kami lang ng anak ko. Sabi niya, saka tinabig ang kamay nito para makaupo na siya. Hinawi rin niya ang kurtina at nagulat siya sa kanyang nakita. Nakatingin sa kanila ang mga nurse at ilang pasyente. Napalunok siya at agad na sinara ang kurtina. Ikaw naman, bakit hindi mo sinabi na may mga tao pala sa labas? Inis niyang tanong, nanginitian nito. Lumabas na naman ang dimple nito, dahilan para matulala siya. Ayos lang naman sa akin na marinig nila. Lalo na't gusto naman kitang pakasalan. Hindi ko kinakahiya na magkakabibi na ako. Sabi nito na kinakagat niya ang labi niya, lalo na nang may nagsalita buhat sa labas ng kortina. Sana all pinapanagutan. Sabi ng isang tinig mula sa labas ng kortina, dahilan para mapangiti si Archie. Ikaw kasi, nakakahiya tuloy. Sabi niya, pero gaya kanina, nginitian lang siya nito at ginulo ang buhok niya. Dito ka lang. Mamaya mag-usap tayo about sa bata. Tatapusin ko lang tong trabaho ko. Sabi nito na hindi niya tinanguan, bagkos umirap pa siya. Matapos nitong magpaalam ay bumalik na ito sa table nito. Naririnig niya ang pinag-uusapan ng mga to at ng pasyente. Parang normal lang dito na pahigain ng babae para i-examine. Ngayon lang kasi niya nalaman na may lalaki palang ubi. Hanggang sa natapos ito sa ginagawa, ay nanatili lang siya gaya ng utos nito. Pagkahawi nito sa kortina, ay naka-cross arm si Micaela at sumalubong kay Archie. Nakasimangot ito at nakanguso. Masyado mo nang na-enjoy ang pagpapahiga at pagpapahubad sa babae. Ha? Huwag mong sabihin sa akin na pinag-iisipan mo ako ng masama. Trabaho ko lang yun. Sa dinami-rami ng trabaho na pwede mong pag-aralan, yan pa talaga ang nakuha mong pag-aralan? Nakakahiya kaya bumuka ka sa harap ng lalaking doktor. Ano ka ba? Trabaho lang ang ginagawa ko. Trabaho daw? Sabihin mo, nag-e-enjoy ka sa view. Huwag kang mag-alala. Sa dinami-rami ng babae na nakita ko, sa katawan mo lang ako interesado. Sabi nito na kinalaki ng mata niya at kinalunok ng laway. Hoy, bastos ka Hanap na nga lang ako ng ibang doktor. Hindi ko kayang magpatingin sa'yo. Ano ko yan? Kaya ako mag-aalaga sa'yo. Ako na mula ngayon ang doktor mo. Mangarap ka, kapal nito. Hindi ka ang doktor ko. Ayoko. Okay, sige. Papayag ako sa gusto mo.
pero akong pipili ng doktor na titingin sa'yo. Sabi nito nang biglang may kumatok sa opisina nito. Pasok. Sabi ni Archie habang nakatingin sa kanya. Pinapatawag mo raw ako, Dr. Fuentes? Tanong ng isang magandang babae. Kumindat pa ito kay Archie, dahilan para mapanguso si Micaela. Salamat at pumunta ka. Gusto ko sanang ikaw ang tumingin sa asawa ko. Nahihiya kasi siya eh. Sabi ni Archie na kinangisi ng doktora. Talaga? May asawa ka na? At talagang buntis pa? Grabe. Sa tinagal-tagal nating magkasama ni girlfriend, wala kang pinapakilala sa amin. Tapos ngayon, may ipapakilala kang babae at sasabihin mong asawa mo pa? Teka lang. Ano kasi, hindi niya ako asawa. Magiging asawa pa rin kita. Sayaw at sa gusto mo. May diing sabi nito sa kanya at saka nagpaalam. Sige na, alis na muna ako. Ikaw nang bahala sa kanya, Dr. Inchi. Oo, ako nang bahala sa mag-ina mo. Nakangiting sabi ng doktora, saka kumindat sa kanya. Nang tuluyan ng makaalis si Archie, ay hinarap kaagad siya ng doktora. Grabe, hindi ako makapaniwala na magkakaasawa pa ang lalaking yun. Bakit naman? Kasi, ilang taon nang magkasama kami rito sa ospital. Wala akong nakikitang niligawan nun. Akala nga sa buong department namin, lalaki ang gusto niya. Huwag mong sabihin sa kanya ha? Secret lang natin yun. Ganyan palang tingin niyo sa akin ha? Sabi ni Archie, saka walang sabing kinuha ang stethoscope na naiwan. Kinuha ko lang to, nakalimutan ko kasi. Sige, tuloy niyo lang ang pinag-uusapan niyo. Sabi nito, saka tinignan ng masama ang babaeng doktora. Patay. Naibulalas ng doktora, saka napapangiting nakatingin sa kanya. Patay ka talaga sa akin mamaya. Sabi nito, saka nito pinitik ang noo ng doktora. Aray! Sabi nito, saka sila iniwan. Matapos ang pangyayaring yun, ay naging mas makulit pa rin ang doktor sa kanya. Sige pa rin ito sa pagkukwento na parang alam na alam nito ang buong buhay nito. Nang matapos na sila, ay iniwan na siya ni Inchi. Plano pa sana niyang umalis nang biglang bumukas ang pinto. Ay kabayo! Sigaw niya na tinitingnan siya ng diretsyo. Hindi ka na makakataka sa akin. Ihatid na kita. Ayoko. Hindi naman ako lumpo ah. Bakit mo ako ihahatid? Bakit? Lumpo lang ba ang dapat hinahatid? Hindi ba pwedeng yung ina ng anak ko ang ihahatid ko? Seryosong sabi nito na parang normal na normal lang dito ang ganung salita. Pwede ba? Baka may makarinig na naman sa'yo eh. Malaman pa nila. Tingin mo ba sa mga nurse namin dito hindi chismosa? Huwag kang mag-alala. Yung mga bagong pasok na pasyente na lang ang hindi nakakaalam na nabuntis kita at binasted mo ko kanina. Sabi nito na kinalunok niya at kinalaglag ng panga niya. Dahil sa sinabi nitong iyon, napakagat labi na lang siya. Nang alalayan siya nito palabas. Gusto niyang itago ang muka dahil halos lahat ng doktor at mga nurse ay napapatingin sa kanya. Halata sa mga ito ang kilig nang biglang may tumatakbong ginang na papalapit sa kanila. Oh my gosh! Anak, totoo ba ang sinasabi ng kapatid mo na may nabuntis ka raw? Sabi ng ginang na agad na patingin sa gawin niya. Ano ba naman yung si Inchi? Napakadaldal talaga. Sabi ni Archie na agad hinarap ang ina na sobrang saya. Agad itong lumapit sa kinaroroonan niya at hinawakan ng kamay niya. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na hindi kanya panagutan. Sabi ng ina nito na agad sinagot ni Archie. Ma'am, tinanggihan nga niya ako sa alok kong kasal eh. What? Bakit? Gwapo naman itong uni ko iho ko. Kasi po, hindi naman po talaga kami magkakilala. Problema ba yun? Tara sa bahay, ipapakilala ko sa iyong anak ko. Kung anong mga gusto nito at mga ayaw. Tapos sasabihin ko rin sa iyo kung saan naroroon ang mga nunal at balat niya sa katawan. Ma'am, awat na. Baka naman kung saan pa makarating ang mga sinasabi mo eh. Nasa ospital tayo, marami ang nakakarinig. Sabi nito na agad kinatahimik ng ginang. Akala niya, tatahimik na lang ito basta, pero nagulat siya nang umangkla sa braso niya ang ginang at inaya na siyang lumabas. Teka lang po, tingin ko po sa susunod na lang po siguro. Ma'am, tama siya. Sa susunod yun na lang siya kausapin. Sa tingin ko kasi, kami na munang dalawa ang dapat na mag-usap. Sige, mag-usap na muna kayong dalawa.
Mami, huwag kang mag-alala. Sa susunod, isasama ko siya sa bahay. Siguraduhin mong papakasalan ka niya, ha? Para pag lumabas ang apo ko, hindi maging bastardo na walang ama. Sabi ng ginang na agad nagpaalam sa kanila. Naiiling na lang si Archie nang tignan siya nito. Pasensya ka na. Hindi ko alam na darating ang mami ko. Sana hindi ka nainis sa kanya. Ganun talaga to eh. Matagal na kasi niya akong gusto mag-asawa. Bakit naman ako magagalit? Nakakatuwa nga siya eh. Sabi niya, nanginitian ni Archie. Pinagbuksan na rin siya nito ng pinto ng kotse. Kaya wala siyang nagawa kundi pumasok na lang sa loob ng kotse nito. Ikakabit na sana niya ang seatbelt pero bigla itong dumukwang para ito ang magkabit ng seatbelt niya. Kaya ko naman. Alam ko, pero gusto kong gawin. Sagot nito na kinarunok niya nang biglang huminto ang mukha nito sa tapat ng mukha niya. Amoy niya ang candy mint sa hininga nito na nagpapangilos sa kanya. Parang nanlambot siya. Nang makita nito na natigilan siya, ay umalis na ito na may kasamang simpleng ngiti. Samantala, habang nasa kotse sila, pasimpleng tinitignan ni Archie si Micaela. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang babaeng ilang linggo na niyang binabalik-balikan sa bar. Baka matunaw ako sa ginagawa mo, ha? Tigilan mo ang pagtingin-tingin sa akin. Hindi lang kasi ako makapaniwala na nandito ka at kasama ako. Matagal na kitang hinahanap sa bar kung saan tayo nagkita noon. Umaasa ako na makikita kitang muli, pero hindi yun nangyari. Kaya talagang nagulat ako nang makita kita kanina, habang natutulog sa klinik ko. Sobrang saya ko kung alam mo lang. Lalo pa ako naging masaya nang malaman kong magkakaanak na tayo. Pwede mo namang akuin ang baby. Ipapakilala kita bilang ama, pero hindi natin kailangan magpakasal. Ayoko nang pumasok sa isa pang relasyon. Para sa akin, okay lang ang ganito. Yung bata na lang intindihin mo. Bakit ayaw mong magpakasal? Dahil hindi naman kita kilala. Hindi nga kita mahal eh. Ako hindi mo rin ako kilala. Kaya, bakit kung makaalok ka ng kasal, parang ang tagal-tagal na nating magkakilala? Alam kong mahihirapan kang paniwalaan. Pero, unang kita ko pa lang sa'yo. Nakuha mo na agad ang atensyon ko. Gusto na kita. Sabi niya na tinawanan nito. Kalata sa boses nito na hindi ito naniniwala. Narinig ko na yan. Ganyan na ganyan din ang sinasabi ng walang hiya kong ex. Ayun, ang ending. Sila ng kaibigan ko ang naglandian. Ibahin mo ko. Mahal kita. At handa akong patunayan yan sa'yo. Pasensya na. Pero tingin ko bata na lang ang kailangan nating pag-usapan. Okay na ako rito. Bababa na ako. Sabi nito, saka siya napatingin sa malaking shop na nasa kanilang harapan. Salamat sa paghatid. Sabi nito, saka mabilis na bumaba. Agad itong sinalubong ng dalawang babae na halata ang matinding pag-aalala. Hinihintay niyang tignan siya ni Micaela, pero kahit anong simpleng tapon ng tingin, hindi nito nagawa. Dahilan para mahawakan niya ng maigpit ng manibela. Nang makapasok na nga ito sa shop, ay nailing na lang siya na pinaandar ang kotse. Dumiretso siya sa opisina ni Roniel at nakita niya ito na may kausap. Nang makaalis na ang kausap nito, ay agad siyang nilapitan ng kaibigan at kinamusta. Napadaan ka pare, may problema ba? Nakita ko na siya. Sabi niya sa kaibigan na agad nagpahinto sa ginagawa at naupo sa tapat na upuan. Yung babae, nakita mo na? Nasaan na siya? Nakilala ka ba niya? Oo, nakilala niya ako at buntis siya. Hindi niya alam na doktor ako at sa ospital pa namin siya nagpunta. Oh grabe, nakabuka na kaagad. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Hindi ka ba masaya? Nakita mo na siya, may bonus pang baby. Ayaw niyang panagutan ko siya. What? May babae bang ganun? Ayaw niyang panagutan siya? Baby lang daw ang kailangan kong panagutan, hindi siya. Ayaw mo nun, hindi ka matatali, binata ka pa rin. Ayoko, gusto ko siyang panagutan eh. Gusto ko makasal sa kanya. Ayaw nga magpatali eh. Ikaw naman excited magpatali sa kasal. Mahal ko siya eh. Agad? Sa tinagal-tagal mong single, in love ka na agad? Alam mo ba ang pangalan niya? Oo, kinuha ko yung chart niya kanina. Ang pangalan niya ay Micaela. Anong plano mo ngayon yan? Liligawan ko siya. Paano naman? Marunong ka ba nun? Tanong nito na sinamaan niya ng tingin. Ewan ko sa'yo. Pwede ka ba ngayon? Inom tayo.
Busy ako ngayon eh. Susunduin ko si mami sa airport. Si James, tawagan mo. Ang alam ko nasa bar siya ngayon. Puntahan mo na lang. Sabi nito na tinanguan niya. Sige, mauna na ako sa'yo. Pupuntahan ko na lang si James. Aniya, saka umalis ng opisina ni Roniel. Pero imbis na magpunta siya sa bar, ay nagtungo na lang ulit siya sa shop kung saan niya binaba si Micaela. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang dalawang figura ng tao, isang lalaki at isa naman ay si Micaela. Halata na nagtatalo ang dalawa dahil pilit itong niyayakap ng lalaki. Dahil sa nakita niya ay nagmamadali siyang bumaba at nagtungo sa kinaroroonan ng mga to. Napatingin si Archie sa lalaking halatang lasing na lasing. Pilit itong niyayakap si Micaela at humihingi ng tawad. Nasa ganung sitwasyon ang mga ito nang wala sa loob na hiniklat niya ang kwelyo ni Chris at walang sabing sinuntok ito ng malakas. At dahil sa matinding kalasingan ay mabilis itong bumagsak. Anong ginagawa mo? Mabilis na awat ni Micaela sa kanya. Agad din namang tumayo ang lalaki at lumapit sa kanya. Ang lakas ng loob mong suntukin ako ah! Sino ka pa sa tingin mo? Sigaw ni Chris na mabilis ding sumuntok pero mas mabilis na kailag si Archie. At dahil umilag to, sumubsob ang mukha ni Chris sa sahig, dahilan para lalo itong hindi makatayo sa sobrang kalasingan. Pero imbis na tulungan niya ang lalaki, kinuha niya ang kamay ni Micaela at walang sabing binuhat ito at isakay sa kotse. Teka, saan mo ko dadalhin? Anito, habang nagpupumiglas, pero hindi niya ito binigyan ng pagkakataon na makapalag. Pagkapasok niya ng kotse, ay agad niyang pinaandar ang kotse. Ano ka ba? Bakit mo ako sinakay sa kotse mo? Ibalik mo na ako sa shop ko! Sasama ka na sa akin. Hindi na kita ibabalik doon, lalo na at naroon ang ex mo. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi kita kilala. Kaya paano ako makakasigurado na? Awat niya. Sa iba pang sasabihin nito, hininto na rin niya ang kotse at saka diretsyong tinignan ang mga mata niya. Tigilan mo na nga ako sa kakasabi na hindi mo ako kilala. At hindi mo naman ako mahal. Alam ko naman yun, kaya willing akong ipakilala ang sarili ko. At isa pa, hindi kita ipapahamak. Nasa sinapupunan mo ang anak ko. Kaya tingin mo, ipapahamak kita? Sabi niya, dahilan para matahimik ito. Hindi na rin ito kumibo pa. Bagkos, pumikit na lang ito at nagpanggap na tulog. Kaya hinayaan na lang niya to. Tinapik niya ito ng bahagya nang makita niya na himbing na itong natutulog. Ayaw pa sana niyang gisingin si Micaela dahil nag-e-enjoy pa siya sa magandang mukha ng babae. Pero baka mangalay kasi ito at mahirapan sa posisyon. Kaya naman, ginising niya na to. Nang idilat nito ang mata nito, ay nakita niya ang pagkagulat nito at pagtingin nito sa labi niya. Nasaan na ba tayo? Narito tayo sa bahay namin. Bahay niyo? Meaning, nandito rin ang kapatid mo at mami mo? Tanong nito na tinanguan niya. Nakikita niya ang pagkamot nito sa ulo bago siya hinarap. Pwedeng iuwi mo na lang ako? Nakakailang naman sa pamilya mo kung pupunta ako. Alam nilang pupunta ka at saka hindi kita iuuwi sa inyo dahil sigurado akong pupunta doon ng ex mo. Pero sana hindi na lang dito. Saan mo ba gusto? Sa kondo ko? Sabi niya na kinabilog ng mata nito. Mukhang ayaw mo naman eh. Kaya tara na, bumaba ka na kasi naghihintay na sila sa'yo. Gusto ka rin makilala ng daddy ko. Sabi niya na kinabuntong hininga nito. Bago bumaba, pagbaba nila ay mabilis silang sinalubong ng mga katulong at ng ginang. May kasama itong maedad na lalaki na mabilis dinaluhan si Micaela. Dahan-dahan lang. Ikaw na ba ang magiging manugang namin? Tanong ng matandang lalaki na kinangiti ni Archie. Ayos lang naman po ako, pero hindi pa po niyo ako manugang. Kapag kinasal na kayo ng anak ko, magiging manugang ka na rin namin. Pero po kasi... Bakit ba kayo nasa labas? Pumasok na kayo, sister-in-law. Sabi ng kapatid niyang si Inchi. Bakas na bakas naman sa mukha ni Micaela na nagulat ito nang makita ang kanyang kapatid. Kapatid ka niya? Wala sa loob na tanong ni Micaela na agad nilitian ng kapatid niya. Hello, ako ang bunso nila. Dugtong pa ni Inchi na kinangiti nito ng pilit, lalo na nang tawagin itong hipag ng kapatid niya. Nang makapasok na sila, ay agad inasikaso ng pamilya niya si Micaela. Panay ang kwento ng mga ito ng tungkol sa kanya, dahilan
para magsisi siya na sinama pa si Micaela. Mukhang malaking pagkakamali yata na sinama ko si Micaela sa mansyon Bulong niya na kinangisi ng kanyang ina. Mukhang alam nito na nagsisisi na siya. Samantala, hindi lubos maisip ni Micaela na ganito siya tatanggapin ng pamilya ng ama ng anak niya. Buong akala niya mahirap makisama sa mga in-law. Pero mukhang okay naman pala. Natahimik siya bigla nang maisip niya ang kanyang nasa isip. At dahil anong oras na, hindi pumayag ang magulang ni Archie na bumiyahe siya. Archie, dalhin mo na sa kwarto mo si Micaela. Utos ng kanyang ina na agad tinanguan ni Archie. Wala na siyang nagawa dahil pakiramdam niya napagod ang buong sistema niya. Pagpasok pa lang nila sa kwarto nito ay namangha na siya. Napakaayos ng mga gamit nito. Halatang maayos din ang personalidad nito. Diyan ka na sa kama. Doon na ako sa sofa. Sabi nito, saka umupo sa hindi kalakihang sofa. Alam ko naman na hindi ka papayag na magtabi tayo Pero kung magbago ang isip mo, sabihin mo lang. Maliligo lang ako. Sabi nito na tinaasan niya ng kilay. Maliligo ka? Oo. Gusto mo rin ba akong samahan? Asa ka? Matutulog na ako. Joke lang naman. Sige na, magpahinga ka na. Good night. Sabi nito na kinainit ng pisngi niya. Bakit pakiramdam niya ay kinikilig siya? Nasa ganun siyang sitwasyon nang mapansin niya ang isang litrato. Nakita niya ang isang bata sa edad 5. Cute ito at halatang si Archie. Base sa dimple nito sa pisngi. Nasa ganun siyang pag-iisip nang may malanghap siyang sabon. Sabon ng lalaki ang naaamoy niya. Ang gwapo nun para sa kanya. Kaya napalapit siya nang hindi sinasadya sa pinto ng paliguan. Hindi niya maintindihan ang sarili. Para siyang tanga na inaamoy ang singaw na lumalabas sa sulok ng pintuan. Ang bango! Nasabi niya nang biglang bumukas ang pinto ng CR at hindi sinasadyang bumalandra ang pisngi niya sa malapad na dibdib ni Archie. Anong ginagawa mo dyan? Huwag mo sabihin sa akin na pinagnanasaan mo ko Hindi ganon. Huwag kang assuming. Yung sabon mo, ano yun? Gusto ko yung amoy. Wala sa loob na sabi niya, saka nagmamadaling umalis sa dibdib ng binata. Bakit? Mabango ba yung amoy? Oo, sa sobrang bango parang gusto kong kainin yung sabon. Sabi niya, saka walang sabing kinuha sa loob ng CR ang sabon at sininghot. Maya-maya lang, bigla siyang umiyak. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw tumigil ng iyak niya. May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Gusto ko lang umiyak. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak Sabi niya, hindi niya alam kung bakit ganon ang nararamdaman niya. Basta ang alam niya, gusto niyang umiyak. Dahil sa pangyayaring yon, ay biglang pumasok sa kwarto ang mga magulang ni Archie. Iho, bakit umiiyak si Micaela? May ginawa ka ba sa kanya? Ma'am, wala akong ginagawang masama. Tingin ko epekto po yan ng pagbubuntis niya. Yung tinatawag na hormonal changes na kadalasang nararamdaman ng mga buntis. Wala po siyang ginagawa sa akin, tita. Pero hindi ko talaga mapigilan ang pag-iyak ko Sabi niya habang walang tigil sa pagsinghot at pag-iyak. Ang hirap palang magbuntis. Nakakabaliw. Sabi niya, ilang minuto rin bago tuluyang tumigil ang hindi niya maipaliwanag na damdamin. Pagkatapos nun ay naghahanap siya ng pagkain. May strawberry kayo? Tanong niya na agad tinanguan ni Inchi. Wow, tamang-tama. Bumili ako kanina ng strawberry. Sariwa yon at pulang-pula. Ayoko ng kulay pula. Gusto ko kulay green. Sabi niya, dahilan para biglang mapatingin ang ginang sa kanya. Ganyan ko rin pinaglihi si Archie sa strawberry na hilaw. Ani ng ginang na tinawanan ng lahat. Ngayon, talagang hindi na maitatanggi na anak ko nga talaga ang batang nasa tiyan mo. Pero mami, saan naman ako kukuha nun? Sa Baguio, sigurado meron doon. Suhestisyon ni Inchi na tinanguan ng ginang. Nakakatawa naman talagang parehas tayo. Ganyan na ganyan ako. Dinala ko ng daddy niya sa Baguio at doon niya ako pinagpitas ng gusto kong strawberry. Masayang kwento nito dahilan para bigla silang umalis ng oras na yon. Sinama siya ni Archie sa Baguio at doon siya dinala sa isang farm nila.
Ngayon lang niya nalaman na hindi pala talaga pipitsuging tao ang ama ng anak niya. Nagustuhan mo ba? Napatango na lang siya dahil puno ang bibig niya. Nahihiya na siya sa pinaggagawa niya. Pero hindi talaga niya mapigilan ng sarili. Baka pag hindi niya nakain ngayon ng strawberry, ay mag-iyak na naman siya. Ilang oras ang lumipas, hinayaan na lang siya ni Orchie sa ginagawa niya nang bigla niyang maalala ang figure niya na matagal niyang iningatan. Agad niyang binitawan ng basket ng strawberry at agad na patigil sa ginagawa, dahilan para lapitan siya nito at tanungin. Ayos ka lang ba? Bakit ka tumigil? Akala ko ba gusto mong mag-uwi? Baka pag inubos ko pa ang isang basket na to, ay tumaba na ako ng gusto. Sabi niya na tinawanan lang nito. Lumapit pa ito sa kanya at hinimas ang ulo niya at hinawi ang buhok niya. Kahit tumaba ka, mahal pa rin kita. Mahal ka dyan? Paano mo ako mamahalin ka agad? Hindi mo pa nga alam kung anong trabaho ko eh. Malay mo maid lang ako. Walang matinong bahay at walang trabaho. Hindi mo pa nga ako kilala eh. Kaya wag mong sabihin sa akin na mahal mo na ako. Mahal naman talaga kita eh. Mula nang may mangyari sa atin, hinahanap-hanap na kita. Halos araw-araw kong kalad ka rin ng mga kaibigan ko para lang hanapin ka eh. Bukod doon, kung maid ka, huwag kang mag-alala. May sarili na tayong maid. Kung walang matinong bahay, marami akong magagandang bahay. At kung wala ka namang trabaho, ayos lang din. Kaya kitang buhayin kahit hindi ka magtrabaho. Huwag mong isipin na, dahil hindi pa kita kilala ng gusto, kalokohan lang ang nararamdaman ko. Mahal talaga kita. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. At kahit hindi pa tayo matagal na magkakilala, sinisigurado ko na wala sa tagal ang kaseryosohan ng isang relasyon. Nasa tao yan kung paano papahalagan ang taong mahal nila. Sabi nito, saka siyang nginitian ng sobrang tamis. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya ang sinabi nito. Pero sa nakikita niya, halata rito na seryoso ito sa kanya. Nasa ganun siyang pag-iisip nang hawakan na nito ang kamay niya at hilahin na siya palabas ng strawberry garden. Kinuha rin nito ang basket at tinanong siya kung ano ba yun. Tumango naman siya kaya binalot nito ang basket at nilagay sa kotse. Doon na tayo sa bahay ni Lola Tumuloy. Pwede ba? Malapit na kasing dumilim eh. Kaya baka mahirapan na tayo sa biyahe. Mukha rin naman kasing babagyo. Kaya kailangan na muna nating huminto sa lugar na to. Sabi nito na sinang-ayunan niya. At gaya nga ng inaasahan, isang malakas na buhos ng ulan ang kanilang naramdaman. Lumakas na rin ang hangin, dahilan para bumagsak ang maliit na sanga malapit sa kinatatayuan nila. Agad silang pumasok sa loob ng kotse at pinaandar to. Hindi naman ganoon kalayo ang biyahe, patungo sa sinasabi nitong bahay. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa bahay ng lola ni Orchie. Saradong-sarado yun, kaya napatingin siya sa mukha nito. Kala ko ba bahay to ng lola mo? Bakit parang walang tao rito? Hindi ko ba nasabi sa'yo na matagal nang wala si Lola? Itong ancestral house na to, pinamana sa akin. Ganun ba? Pasensya na, hindi ko alam. Wala yun, tayo na sa loob. Sabi nito sa kanya, saka kinuha ang ilang gamit at prutas sa kotse. Bumaba na rin siya at saka pumasok sa loob ng malaking pinto. Malaki rin naman ang bahay niya, pero hindi naman ganito karangya. May sinabi naman siya sa buhay, pero wala siyang sinabi sa karangyaan ng lalaking nasa kanyang harapan. Umupo ka lang dyan. Siguradong hindi malamok sa bahay na to. Araw-araw kasi itong nililinis ang caretaker ng bahay. Sabi nito, kaya naman umuwi na siya. At gaya nga ng sabi, wala kahit konting alikabok sa kahit saang lugar ng bahay. Anong gusto mong kainin? May stocks ka rin ng pagkain dito? Actually, wala. Pero dahil nalaman nila na darating tayo sa strawberry garden, bumili sila ng ilalaman sa ref. Talaga lang ha? O baka naman nakaplano na talaga na dito tayo magpapalipas ng gabi? Siguro tama ka. Nakaplano na talaga to. Na dito kita dadalhin kung sakali magkaroon ng aberya. Gaya ngayong may pumasok na bagyo. Sabi nito na tinanguan na lang niya. Maglibot-libot ka lang dyan. Magluluto muna ako ng kakainin natin. Sabi nito na tinanguan niya. Kaya nang makaalis ito, ay naglibot-libot siya sa paligid. Tinignan niya ang mga frame na nakasabit at mga trophy na nakadisplay. Napangiti siya nang makita ang panibagong litrato ni Orchie nung teenager pa lang ito. Itsura pa lang nito, gwapo na talaga. Kaya swerte ang anak niya
dahil lahi ng mga gwapo ang daddy niya. Nasa ganung sitwasyon siya nang may makita pa siyang litrato, pero hindi gaya kanina, dalawa ang nasa litrato at hindi ito ang kapatid nitong babae na si Inchi. Napataas ang kilay niya nang makitang sweet ang dalawa. Nakaramdam siya ng kirot sa dibdib, kaya agad niyang binitawan yon at binalik sa pagkakaayos nito. Uupo na sana siya nang bigla siyang mapatili nang makitang nasa likuran niya si Orchie. Bakit ganyan ang mukha mo? Wala. Tapos ka na bang magluto? Nagugutom na ako. Sabi niya na inilingan nito. Hindi pa. Tinignan lang kita. Baka kasi nababagot ka eh. Pero mukhang nag-i-enjoy ka sa tinitingnan mo eh. Kanina nag-i-enjoy ako, kaso nung may nakita akong panakot sa daga, nasira na ang araw ko. Bakit? Ano nangyari? Masyado akong gwapo para maging panakot sa daga. Sabi nito na tinalikuran na niya, saka padabog na umupo sa sofa, habang naiiling na lang si Archie sa kinikilos ng dalaga. Kung may problema, sabihin mo. Baka makatulong ako. Sabi nito, pero hindi niya sinagot. Basta naiinis siya. Tapos, naiiling na napatingin si Archie kay Micaela nang padabog itong umupo sa sofa. Halata ang pagkainis nito, kaya hinayaan na lang niya. Alam naman niya kasi na talagang pabago-bago ang mood ng isang buntis. Kaya bumalik na lang uli siya sa kitchen at nag-umpisang magluto ng pagkain. Pero nagulat siya nang may marinig na naman siyang iyak. Iyak na unti-unting lumalakas kasabay ng malakas na ulan. Agad siyang napatakbo sa kinaroroonan ni Micaela at hindi nga siya nagkamali. Umiiyak na naman ito. Agad niya itong dinaluhan pero hindi pa siya nakakalapit ay bigla siya nitong hinampas sa dibdib. Dinala mo ako dito kung saan dinadala mo ang girlfriend mo. Ayoko na dito. Uuwi na ako. Ano? Girlfriend? Sino? Wala akong girlfriend na dinadala rito kahit minsan. Sinungaling ka. Ayoko na rito. Uuwi na ako. Gaya ka rin ng ex ko na manloloko. Sabi ni Micaela na hindi niya nagustuhan. Kahit kailan ay hindi siya nanloko, lalo na pagdating sa damdamin ng isang babae. Kuminahon ka muna, Micaela. Hindi tayo magkakaintindihan kapag ganyan ka. Sabi niya, pero lalo lang itong umiyak na kinailing niya. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo nasabi yan? Yung litrato niyo ng babae doon, magkayakap pa kayo. Akala mo siguro hindi ko malalaman, no? Uuwi na ako. Ayoko na dito. Sabi niya at saka padabog na tumayo. Ano ka ba? Si Zoe yan, kapatid kong bunso. Sabi niya na tinaasan nito ng kilay. Si Inchi, ang bunso mong kapatid, hindi ba? Pangalawa lang si Inchi. Kapatid ko yung pinagseselosan mo. Sinong may sabi sa'yo na nagsiselos ako? Hindi ako yung tipo ng babae na nagsiselos. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Pag may hindi ka maintindihan, tanungin mo lang ako kaysa nagmumukmuk ka dyan at iiyak. Makakasama sa baby natin. At saka, para sa kaalaman mo, ikaw ang unang girlfriend ko. Sinungaling? Sa gwapo mong yan? So, aminado ka, nagwapo ako? Ang hangin mo? Sige na, tatapusin ko lang ang ginagawa ko sa kusina para makakain ka na. Saka iwasan mong mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw lang ang mahal ko. Sabi niya nang inusuan nito, pero biglang namula ang pisngi nito. Ewan ko sa'yo, doon ka na nga. Magluto ka na. Gutom na kami ng anak mo. Sabi nito na kinangiti niya. Ang sarap pala sa pakiramdam na sabihin nito ang mga ganong salita. Kaya naman masaya siyang bumalik sa kusina at nagluto pa ng isang masarap na putahe na alam niya, pininyahang manok. Nang matapos na siyang magluto ay kumain na agad sila. Nakakatawang pagmasdan ang kaganahang kumain nito. Pero maya-maya lang din ay sinuka nito ang kinakain nito. Ayos ka lang ba? Oo, ang dami ko yatang nakain kaya nasuka ko bigla. Ayos lang yan. Ito nga palang vitamins at ferrous. Inumin mo. Maganda sa katawan ng buntis ang mga vitamins na yan. Sabi niya, nanginitian nito. Agad nito yung ininom nang bigla itong nasamid. Agad siyang lumapit dito at tinapik ang likod. Nang umayos na ang lagay nito, ay nagkatitigan sila. Parehas silang napatingin sa labi ng bawat isa. Iiwas na sana si Micaela, pero kinabig niya ito at mariing hinalikan sa labi. Saglit lang yun, pero parang daan-daang boltahe ng kuryente ang naramdaman niya.
sa paglapat ng kanilang mga labi. Pakasal na tayo. Papakasalan mo lang naman ako dahil dinadala ko ang anak mo. Pero kung hindi, baka hindi papasok sa isip mo na pakasalan ako. Kaya sana, hintayin mo muna na makapanganak ako bago mo ako tanungin ng ganyan. Magpakasal na tayo. Dahil kahit anong mangyari, hindi na magbabago ang isip ko. Mahal na mahal kita. Hindi lang dahil magkakaanak na tayo, kundi talagang mahal kita. Sabi niya habang pinapahid niya ang nangingilid na luha ng mga mata nito. Kaya sana pumayag ka na. Pakiusap niya na ilang sandali lang ay tinunguan na nito. Dahil sa pagpayag nito ay para siyang nasa alapaap ng mga oras na yon. Napasigaw siya at napayakap kay Micaela. Hindi siya lumayo kay Micaela dahil natulog sila ng magkayakap. Walang nangyari sa pagitan nila pero napakasaya niya ng gabing yon. At dahil ikakasal na sila ay mabilis niyang binalita sa mga magulang ang pagpayag nito sa kasal. At gaya niya, sobrang saya ng pamilya niya. Agad inanunsyo ng pamilya Fuentes sa lahat ang nalalapit na kasal nila Micaela at Archie. Masayang-masaya ang lahat sa engagement party na inayos ng pamilya niya nang biglang dumating si Chris, ang dating nobyo ni Micaela, sa hotel kung saan dinaraos ang engagement nila. Lumapit ito kay Micaela at niyakap ito ng mahigpit. Samantala, sobrang naging pagkagulat ni Micaela sa biglaang pagpunta ni Chris sa engagement party nila ni Archie. Lalo na nang niyakap siya nito ng mahigpit. Bigla siya nakaramdam ng pagkailang dito, kaya natulak niya ito ng ubod ng lakas. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Tanong ni Micaela kay Chris na binigyan niya ng masamang tingin. Napatingin siya kay Archie na halata ang matindig pagkainis. Bakit ka biglang magpapakasal sa kanya? Alam kong nagkamali ako. Pero bakit ganito agad ang ganti mo? Hoy, hindi kita ginagantihan. Huwag kang assuming. Nakalimutan na nga kita eh. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Nakakagulo ka. Sabi niya. Pero imbis na umalis, ay mas lalo pa itong lumapit sa kanya nang biglang lumapit si Archie at inisang hila lang si Chris sa kwelyo. Umalis ka rito. Tingin mo papayag akong bumalik siya sa'yo? Akin lang ang mag-ina ko. Sabi ni Archie na kinatingin agad ni Chris sa kanya. Buntis ka? Paanong nabuntis ka? Ikakahiwalay lang natin. Malamang, nung gumagawa ka ng milagro kasama ang ahas na kaibigan ko, gumawa rin ako ng milagro. At ito nga buntis na ako. Kaya wala ka nang mahahabol sa akin. Bakit? Hindi mo pa ba nabubuntis yung kaibigan ko? Ang ahas na kaibigan ko? Tanong niya na inilingan nito. Mahina ka pala eh. Kung buntis ka na talaga, handa akong akuin ang responsibilidad niya sa bata. Ako na lang magpapalaki sa baby at ituturing kong tunay na anak. Sabi nito na tinawanan niya ng malakas dahilan para magtinginan ang mga tao. Huwag mong akuin ang anak ko kasi willing ang daddy nito na pakasalan ako. Gumawa ka na lang ng sariling sayo at siya ang pakasalan mo kaysa nang aangkin ka ng hindi sayo. Sabi niya, saka walang sabing tinalikuran si Chris at pinalabas. Walang nagawa si Chris kundi lumabas na lang dahil halos 6 na bouncer ang kumakaladkad dito. Pasensya na po kayo. Paghingi ni Micaela ng paumanhin na inilingan ng mga to. Wala kang kasalanan, kaya ipagpatuloy na lang natin ang party. Mag-enjoy na lang tayo at iwan ang mga pangit na nakaraan. Sabi ng ginang na tinanguan niya habang naluluha. Huwag kang umiyak. Hindi nagbago ang tingin ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Kaya kahit maraming umaaligid sa'yo, aagawin na lang kita sa kanila. Sabi nito na kinatawan niya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula na mahalin niya ito. Pero isa lang ang sigurado, mas matindi ang nararamdaman niyang pagmamahal kay Archie kaysa kay Chris noon. Ilang linggo lang ang lumipas. Dinaos na ang kasal nila Archie at Micaela. Masayang-masaya si Micaela kasi pakiramdam niya, kumpleto na siya. Marami ang nabigla sa biglaang kasal niya kahit ng assistant niya at mga kaibigan. Lahat sila hindi makapaniwala. Grabe ka, madam. Hindi ka malang nagsabi na ikakasal ka na agad. Kaya pala gumawa ka ng isang napakagandang gown noong nakaraang buwan kasi plano mo nang magpakasal. Sabi ni Juki.
Napakagwapo na naging asawa niyo. Saan po ba kayo tumatambay ng mga oras na yun para doon na rin po ako tatambay? Baka sakaling makahanap din ako ng forever na kasing gwapo ng asawa niyo. Sabi na naman ni Juki na binatukan ng baklang si Rustom. Tangik, kahit ibalandra mo ang mukha mo sa tinatambayan ni Madam, walang lalapit sa'yo. Baka taga maniwala pa ako na lapitan ka, pero gwapo? Ay, ewan ko na lang. Ipagpasa Diyos na lang natin ang pangarap mong yan. Sabi muli ni Rustom na kinasimangot ng mukha ni Juki. Yung bunganga mo hindi ko yan gusto. Panira ka ng moment, palibhasa, walang pumapatol sa'yo kasi bakla ka. Sabi ni Juki na tinaasan ni Rustom ng kilay. For your information, mas maganda ako sa'yo, mas sexy, at mas brainy. Aanin mo ang ganda mo kung bakla ka at walang matres. Samantalang ako, kahit saang anggulo tignan, babae pa rin. Babae ka nga, mukha ka naman lalaki. Di bali na, may matres naman ako. Sabi ni Juki, na taas noong umalis. Nagkatinginan naman silang lahat at saka nagtawanan. Ilang taon na ang lumipas, 5 taon na ang anak nilang si Johan, at 3 buwan na siyang buntis sa pangalawa nilang anak ni Archie. Daddy, kinagat ako ng langgam! Sumbong ng batang si Johan, umiiyak pa ito habang lumalapit sa ama at pinapakita ang maliit na pantal sa braso. Kasi di ba sinabi namin sa'yo ng mami mo na huwag kang pupunta sa garden kasi maraming langgam doon? Sabi ni Archie sa anak na agad hinalikan ng brasong may pantal. Pumasok na tayo sa bahay. Lalagyan ko yan ng ointment para hindi mo nakamutin. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong niya na inilingan ni Archie. Ano ka ba? Kayang-kaya ko na to. Yung mga bulaklak mo na lang asikasuhin mo dahil baka mamaya bigla ka na namang umiyak ng walang dahilan eh. Nakangiting sabi ni Archie sa kabinuhat ng bata at dinala sa loob ng bahay. Naiiling naman siyang napatingin sa kanyang mag-ama bago muling hinarap ang mga bulaklak na kanyang inaalagaan. Nang bigla siyang makaramdam ng pananakit ng tiyan, dahilan para mapasigaw siya. Agad naman siyang dinaluhan ni Archie at niyakap. Ayos ka lang ba? Anong masakit, Han? Tara, bubuhatin na kita. Saka nito siya dinala sa kwarto at ito na mismo ang nag-check up sa kanya. Huwag kang mataranta. Tingin ko kasi medyo napatagal lang ako ng upo kaya nangalay ako. Sabi niya, pero hindi pa rin tumitigil si Archie sa ginagawa. Mas mabuti ng sigurado. Baka mamaya magkaproblema pa kayo ng anak natin eh. Punong-puno ng pag-aalalang sabi ni Archie sa kanya kaya hinayaan na lang niya ito sa ginagawa upang maging panatag na rin ito. At dahil sa nangyari, hindi na siya hinayaan pa ni Archie na pumunta sa garden at yumuko ng matagal. Binilhan na lang siya ni Archie ng mga gamit sa paggawa ng mga cake at cookies. Lagi na kasi siyang binibisita ng kanyang biyanang babae at tinuturuan kung paano mag-bake. Kaya naman, hindi na siya naiinip sa bahay. Minsan naman, dinadalaw siya ng kanyang assistant para ibalita na magaling ang nakuha nilang huling designer. Dahil halos lahat ng mga design nito ay patok sa mga kabataan. Ilang taon pa ang lumipas, mas nakilala ang bagong clothing brand ni Micaela. Naging CEO na siya at mas lalo pa siya nakilala dahil sa mga artista at mga vlogger na nag-e-endorse ng kanyang gawa. Habang si Archie naman, sa kanya na binigay ng kanyang ama ang pamamahala ng buong hospital. Naging busy man sila sa kanilang mga career, ay nanatili pa rin silang may oras sa isa't isa. Madalas pa rin silang lumalabas kahit pa ilang oras lang. Nag-aaral na rin ang kanilang mga anak na hatid sundo ng mga lolo at lola dahil ayaw ipagkatiwala sa mga yaya na kinuha nila. Isang araw, bago ang ika-7 anibersaryo nila Micaela at Archie, nagplano ang mag-asawa na lalabas sila at magdi-date sa bagong restaurant sa Baguio. Hindi niya alam na matagal na palang nakaplano yun sa isip ni Archie. Kaya nang makarating sila sa restaurant, ay napansin na kaagad niya na halos walang tao sa loob. Bakit walang halos tao rito? Archie, akala ko ba kilala ang restaurant na to? Bakit tayo lang ang nandito? Kasi, inarkila ko tong buong restaurant para naman masolo kita at hindi naman tayo may istorbo ng iba. At saka, si Bunso, ang nagpatayo nito. Kanya ang restaurant, kaya wala siyang nagawa nang sabihin ko na tayo na munang gagamit. Kaso nga lang, 10 times ang sinigil niya sa akin. Talaga? Kailan siya nakauwi? Nung isang araw lang, pumunta siya sa bahay nung nakaraan.
Nagkataon naman na medyo busy ka sa butik mo kaya hindi ka nakauwi. Ayaw ka naman daw niyang istorbohin kaya hindi ka niya na pinatawagan sa amin. Ganun ba? Sayang, medyo naging busy kasi ako nung nakaraang linggo para sa darating na fashion show na gaganapin para sa mga bagong design na ilalabas sa market. Ano ka ba? Okay lang yun. At saka, naiintindihan ka naman ni Zoe. Ano ka ba? At saka, pwede ba? Huwag na siyang pag-usapan natin. Para sa'yo nga pala. Ano naman to? Tanong niya matapos ilabas ang mahabang kahon. May idea na siya kung anong laman nun. Pero nagulat pa rin siya nang buksan nito ang kahon. Isang simpleng necklace na may maliit na bato. Napakasimple pero kakaiba. Nalaman niya na ang gumawa noon ay si Archie pala. Nagawa pa nitong gumawa ng handmade na kwintas na sarili lang nitong design na kahit patambak ang trabaho. Grabe, ang ganda naman nito. Maraming salamat dito, Han. Nagustuhan ko talaga. Mabuti naman. At nagustuhan mo yung ginawa ko. Sabi niya na tinaguan naman kaagad niya. Siyempre naman, magugustuhan ko talaga to. Lalo na at ikaw ang gumawa nito. Hindi nga ako makapaniwala na igagawa mo ako nito Sabi niya, sa kanya kinuha ang kwintas para isuot. Pero inagaw ni Archie para ito ang magsuot sa kanya. Matapos nitong masuot ang kwintas ay niyakap niya ng mahigpit ang asawa at hinalikan ito sa labi. I love you, Han. Napakaswerte ko sa'yo. Minalas man ako sa dati kong karelasyon, bumawi naman ang Diyos nang makilala kita. Mas maswerte ako nang makilala kita. Kaya nga, nang makilala kita, talagang hindi na kita planong pakawalan pa Ay, kinikilig na naman ako sa mga sinasabi mo. Ano ka ba? Kinikilig din kaya ako? Sabi nito sa kanya, saka siya nito niyakap at saka siya binulungan. Han, huwag na kaya tayong kumain. Gumawa na lang tayo ng pangatlo natin. Pero sana naman junior na ang magawa natin. Sabi ni Archie na tinanguan naman niya agad. Saka na puno ng tawanan ang tahimik na paligid. At diyan po nagtatapos ang kwento nila Archie at Micaela. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.